Trahedya ang inabot ng dalawang sakay ng motorsiklo na nakikipagkarera umano sa bansang India. Sa kuha ng CCTV, makikita ang mabilis na takbo ng motorsiklo sa kaliwa. Kasabay niya ang puting sasakyang ito na tumatawid sa intersection. Maya-maya pa, sumalpok sa sasakyan ang isang humaharurot na motor. Sa lakas ng impact, biglang nagliyab ang motor na ikinasawi ng dalawang sakay nito. Agad namang tumulong ang iba pang rider sa lugar at inialis ang katawan ng mga biktima. Ayon sa mga ulat, nagkakarera sa lugar ang mga rider. Nagsasagawa na ng investigasyon ng mga otoridad doon. Happy Monday, chikahan mga kapuso! Ibinandera ni Alden Richards at Barbie Forteza ang galing nila sa aktingan sa isang eksena sa Pulang Araw na pinuri at hinangaan ng netizens. Overwhelmed si Barbie dahil magkakasunod din ang kanyang project sa big screen. Makichika kay Aubrey Carampel. Wala akong nagawa. Wala kaming nagawa para tulungan ang ate. Bakit? Emosyonal ang muling pagkikita ni na Eduardo at Adelina sa GMA Prime Series family drama na Pulang Araw. Adelina, may Diyos pa ba? Hindi natin nabayaan na tayong lahat. Pinabayaan na tayo ng Diyos, Adelina. Adelina, sabihin mo sa akin. Ano? Kuya, anong gagawin mo? Dalawa lang. Ililigtas ko si Teresita o papatayin ko yung saito na yan. Kaya saan ko siya matatagpuan? Ang eksenang yan ni na Barbie Forteza at Alden Richards pinag-usapan sa social media. Marami ang humanga sa kanilang powerful acting at pagpapakita ng iba't ibang emosyon. Salamat. Happy kasi yun nga parang I owe it to the audience and of course I owe it to the people who have been part of this parang very dark times ng bansa natin. Nako, pagkatapos nga ng eksenang yun, nagyakap kami ni Alden kasi na-miss namin maka-eksena ang isa't isa eh. Alden, given naman yan, diba? Ibibigay niya naman talaga yung best niya. Sunod-sunod ng araw ang mabibigat na mga eksenang mapapanood ngayon sa Pulang Araw. Pero may kwento rin ng komplikadong pag-iibigan ni na Adelina at sundalong Hapon na si Hiroshi na ginagampanan naman ni David Licauco. Gagawin ng tadhana ang lahat para paglayuin sila. Pero parang merong invisible string na nag-uugnay sa kanilang dalawa na hindi sila mapaghiwalay. Yeah, napakahirap ng situation ni Adelina at ni Hiroshi. But one thing's for sure, paglalaban ko siguro yung love namin ko for Adelina. Pero kung heartbreaking para sa Barda fans ang mga eksena ni na Adelina at Hiroshi sa Pulang Araw na napapanood din sa Netflix. Available na rin sa video streaming site ang romantic comedy movie ng Barda na That Kind of Love. We're both very happy dahil successful ang pag-launch nito sa Netflix. So ang saya, I've been seeing a lot of comments and tweets na mabuting araw na ilagay sa Netflix because they didn't get to watch it in theaters before. Bukod sa Pulang Araw, ginagawa rin ni Barbie ang pelikulang Penthouse 77 under GMA Pictures. Pero magkakaroon daw siya ng ilang araw na break para dalawin ang kanyang kapatid at pamangkin sa Amerika. Oo, Diyos ko, ang daldal na nung pamangkin ko kasi. So, gusto ko siyang ihatid sa taekwondo classes, gusto ko siyang ihatid sa school, yung ganon. Pero sa totoong buhay, gusto ko lang talagang kumain din doon. Aubrey Carampel, updated to showbiz happenings. Hinatulang guilty sa kasong graft at malversation of public funds si dating Maguindanao Governor Datu Sajid Islam Ampatuan. Sa 66 na pahinang desisyon ng Sandigan Bayan, sinintensya ka ng hanggang 12 taong kulong si Ampatuan sa paglabag sa Anti-Graft and Corrupt Practices Act. Reklusyon perpetua at multang 393 million pesos naman dahil sa kasong malversation. Inutusan din siyang isauli sa gobyerno ang parehong halaga na may interest na 6% per annum. Bawal na rin humawak ng kahit anong posisyon sa gobyerno si Ampatuan. Ang kaso ay kaugnay sa paglustay ng 400 milyong pisong pondo para sa dapat sanay konstruksyon at rehabilitation ng farm-to-market road sa Maguindanao. Pero hindi naman naipatupad. Gaya ng ating tradisyon na makatulong tuwing Kapaskuhan, muling magbubukas
ang Noel Bazaar sa susunod na buwan. Mabibili nyo riyan ang ilang pre-loved items ng mga Kapuso personalities. Nakapag-shopping ka na, nakatulong ka pa. Mahigit 2 buwan na lang, Pasko na. Naihanda mo na ba ang Christmas shopping list mo? Aba, kung hindi pa, kumplituhin na yan at baka lahat ng yan matatagpuan sa Noel Bazaar na magbubukas sa November 15 sa Okada, Manila. Isa sa dapat abangan ang mga pre-loved items ng mga Kapuso personalities sa Celebrity Ukay-Ukay booth ng GMA Kapuso Foundation. Nariyan ang mga gamit ng ilan sa ating unang hirit barkada, gaya ng mga bag ni Suzy Entrata. Merong isang local bag brand na sobra kong paborito, real genuine leather. Magtatagal po talaga to sa inyo, hindi magbabakbak. Pati na yung mga suit ni Arnold Clavio at chic and formal na damit ni Maris Umali at Susan Enriquez. Ang ganda nung material ng dress. I hope you'll always feel pretty also when you're wearing these dresses. Lahat ng proceeds nito, 100% mapupunta sa mga projects ng GMA Kapuso Foundations. Bukod sa Celebrity Ukay-Ukay, marami pang merchants ang pagding panregalo ngayong Pasko, gaya ng mga pagkain at skincare products. Meron kaming mga hand-painted the macarons and also the advent calendar and a lot of more. We're selling exfoliation, soap also. Sa product, we give up 15% of the... Kaya mga Kapuso, save the date and experience the Christmas magic at the Noel Bazaar. We have about 600 merchants. Inaanyayahan po namin lahat kayong mga Kapuso na dumalaw sa Noel Bazaar this coming November 15. Sa mga nais naman makiisa sa aming mga proyekto, maaari po kayo magdeposito sa aming mga bank account o magpadala sa Cebuana Luwalier. Pwede ring online via GCash, Shopee at Lazada. Siksik at kaabang-abang ang bagong bihis ng GMA Afternoon Prime dahil sa bagong offering para sa mga Kapuso. Kabilang dyan ang nakaka-fresh sa good vibes na Forever Young at mas pinaagang Shining Inheritance kung saan dama ang kilig sa set kahit off-cam. Kung bakit, alamin sa chika ni Nelson Canlas. Unang episode pa lang, pasabog na ang Forever Young. Nakilala na natin ang cute at bagong alkalde ng Corazon na si Rambo Malaki na ginagampanan ni Yuven Micael. Pero ang kanyang proklamasyon nabalot ng gulo. Ipinakilala na rin ang butihing ina ni Rambo na ginagampanan naman ni starstruck alumna Nadine Samonte. Ako po dito si Juday Agapito. Very supportive and very basta kung ano yung gusto niya, papayag ako. Pero may mga moments na umaayaw talaga ako. When I feel na parang may mangyayari sa family. Sa espesyal na kondisyon ng ginagampanan na role ni Yuven, batid niya kung paano ito nakakaapekto sa kanyang role na si Rambo na may pituitary dwarfism. This sakit po na to ay tumor po siya na hindi ka pinapalaki niya kasi hindi niya po binibigyan, binablock niya po yung growth hormones po natin. Kaya mga tao po ay maliit lang po. Pero ibang-iba po ang dwarf. Iba din po itong panhypopituitarism. Wow, those are big words. Ulitin natin. Panhypopituitarism. Binemorize ko lang talaga yan. Matagal na pong, isa din po kasi yan sa line ko sa show. Kaya, prinaxis ko po talaga kung paano sabihin. So, araw-araw sinasabi mo yun? Hindi naman po araw-araw kasi hindi naman po araw-araw taping. Joanna, hey! Perfect timing naman ang mas maagang time slot na 3:20 p.m. para sa Team Shining Inheritance.
Mas intense na twist sa storya at mas malalaking eksena na kasi ang di dapat palampasin ng mga kapuso. Dumating sa point na nagkaroon na ng problema, pumasok na yung character ni Kylie, nagkaroon na ng mga bangayan. Doon na paganda yung story. Kahit mabibigat ang mga eksena, kapag wala sa harap ng kamera, sobrang enjoy lang ang lahat sa set. Sa relationship naman namin apat, talagang normal na ang kulitan, normal na ang asaran. Pinakamalakas mga asar si Kylie, shout out sa iyo. Pero noong araw na yun sa taping, si Kylie nakatanggap ng panunuksod dahil dinalaw siya sa set ni Kobe Paras. May nangangansyaw na napakahaba raw ng buhok ni Kai at meron ding napasana all na lang na tinatawanan lang ni Kylie. I feel very lucky also po. I'm not gonna deny that. Yeah. Wala na nasabi. Yun lang po. I feel very lucky also. Of course, yung pagdating naman po ni Kobe sa aking buhay, I consider it as a blessing. Nelson Canlas, updated sa Showbiz Happenings. Isa rin ba kayo sa mga nagmamadaling lumabas ng bahay tuwing may daraang naglalako ng taho? Ang proseso sa paggawa niyan ni-level up ng ilang computer engineering students para mapadali. Tara, let's change the game! Ang isa sa hilig na pang-agahan at comfort food ng mga sweet tooth Pinoy. Mula sa mano-mano. Mas high-tech nang magagawa ngayon. Narito na ang Arduino-based Silken Tofu, aka Taho Maker. Developed by computer engineering students mula sa STI College, Ortigas, Cainta. Kailangan po namin lapatan po ng design na yung mga ginagawa po nilang manual maging automatic na po. Ang tatlong pangunahing proseso sa paggawa ng taho, sagot na nito. Minus ang karaniwang problema ng taho producers. Sa pagluluto, nagkakaroon din po ng cost na injury on pag mainit, may pagkapaso. Pinakahuli po namin ay yung sa calcium sulfate po. Minsan may kulang and minsan papasobra. Kaya nagkakaroon po na pagkagaspang and pagkatubig po ng taho. Pag nababad na ang soybeans na pangunahing sangkap ng taho, good to go na ito sa Taho Maker na via touchscreen LCD na lang ang operation. Unang step natin dito sa Taho Maker ay itong pag-grind ng soya beans. Ilalagay natin dito ang soya beans tapos igagrind niya. Dun sa grinding process, ang nangyayari dyan, pinaghihiwalay niya yung soya pulp at saka yung liquid form ng tofu o yung tinatawag nilang silken tofu. Iko-combine natin yan dito sa calcium sulfate, which is an integral part in making a taho. Kailangan tamang-tama po ang sukat natin. Pag na-combine nyo na yan, doon na sila makakagawa ng taho mismo. Isa sa mga highlights netong innovation ay ang SMS-based notification kung saan nakaka-receive ng text message kada tapos ng proseso ang Taho Maker. Dahil sa Level Up Taho Production, ginawaran ng eskwelahan na outstanding capstone project ang Taho Maker. No wonder na impressed din ang case study nilang taho producer mula sa Binangonan, Rizal. Bilis kumain, ano? Mabilis siya, oh. Napakasarap at perfect na quality ng taho ang nagagawa nitong Taho Maker. Tiyak to, maraming matutulungan ng mga local taho makers dito sa bansa. Para sa GMA Integrated News, ako si Martin Javier. Changing the game! Hindi ang komite ni Senador Bato de la Rosa at hindi ang Committee of the Whole, kundi ang Senate Blue Ribbon Committee na ang mag-iimbestiga sa gera kontra droga ni dating Pangulong Duterte. Pinaplansya na raw ng Blue Ribbon Committee ang listahan ng mga resource person na naisimbitahan, kabilang na si Duterte. Nakatutok si Ian Cruz. Ang Senate Blue Ribbon Committee na ang nagpatawag ng imbestigasyon ng Senado kaugnay sa war on drugs ng Administrasyong Duterte.
Sabi ni Blue Ribbon Committee Chairman Senadora Pia Cayetano na nasa isang Energy Summit matapos ang konsultasyon kay Senate President Cheese Escudero, si Senate Minority Leader at Justice Committee Chairman Coco Pimentel na ang mamumuno sa pagdinig. Dahil nakabreak ang Kongreso alinsunod sa rules, ang Blue Ribbon lang ang komite na maaaring magsagawa ng pagdinig kahit walang referral mula sa plenaryo. We can hold the hearing in this coming 2 weeks. Blank slate daw ang gagawing pagdinig kaya uumpisahan nila ito sa simula ng panunungkulan ni dating Pangulong Rodrigo Duterte. Paplansyahin daw nila ang listahan ng mga iimbestigahang resource person na sisimulan nila bago na upo noong June 30, 2016 hanggang sa pagtatapos ng termino ni dating Pangulong Rodrigo Duterte noong June 30, 2022. Kabilang sa mga unang isasalang ang dating police officer at dating PCSO General Manager Royina Garma na nagsabi noon sa House Quad Committee na inutusan umano siya ni Duterte na ipatupad ang Davao model ng giyera kontra droga sa buong bansa kung saan may pabuya ang pagkakapatay sa mga suspect. Katuwang raw niya dito si dating NAPOLCOM Commissioner Lieutenant Colonel Edilberto Leonardo. It should be Garma and it should be Leonardo. And even yung kung konektado, kung yung 3 Chinese na pinatay sa Davao Penal Colony ay admittedly drug lords, therefore posibleng related ito sa war on drugs. Then even yung jail warden ng Davao Penal Colony as well as sino yung involved doon, yun muna, doon tayo mag-start. Si dating Pangulong Duterte, pwede rin daw nilang imbitahan. Of course, kung willing siyang pumunta, then maybe we can set it sa second hearing. Tapusin na natin sa first hearing lahat ng aligasyon para sa second hearing sagutin na. Kasi we do not, ang sinabi sa akin ni Senate President Cheese, budget time na kasi, magugulo ang aming schedule actually. So we do not really have all the time in the world para dito. Unang sinabi ni Senador Ronald Bato de la Rosa, ang PNP chief noong simula ng war on drugs, ang pagnanais na imbestigahan sa Senado ang war on drugs. Pero mungkahi noon ni Senadora Risa Ontiveros na Committee of the Whole ang dapat mag-imbestiga. Payag naman si De La Rosa na ang Blue Ribbon Committee ang mag-imbestiga sa war on drugs. The public deserves to know the truth. That's why I am happy that this investigation will be handled by the Blue Ribbon Committee of the Senate because alam ko lalabas dito katotohanan. Tiniyak naman ni Pimentel na magiging patas sa gagawing investigasyon. Para sa GMA Integrated News, Ian Cruz, nakatutok 24 oras. Hindi raw makakadalo si dating Pangulong Duterte sa pagdinig ng House Quad Committee bukas ukol sa giyera kontra droga noong kanyang administrasyon. Sa sulat ng kanyang abogado sa Quadcom, sinabi nitong kauwi pa lamang ni Duterte sa Davao mula Metro Manila. Maiksing abiso lang daw kasi ang naibigay kay Duterte. Kailangan daw muna nitong magpahinga dahil sa edad nito. Hindi rin daw mabuti ang pakiramdam nito pero handa naman daw siyang dumalo sa ibang petsa pagkatapos ng undas. Sabi naman ng komite, kung hindi man dumalo si Duterte, may iba pa raw silang mga testigong magsasalita ukol dito. Nakatutok si Tina Panganiban Perez. Dahil mag-iimbestiga na rin ng Senado sa war on drugs at extrajudicial killings na nangyari noong administrasyon ni dating Pangulong Duterte, may rekomendasyon ng lead chair ng House Quad Committee na kasalukuyan ang nag-iimbestiga riyan. Ba't hindi na lang natin pag-isahin, parang BICAM? Ang dating, isang joint committee hearing, nandyan ang Kongreso, nandyan ang Senado. Mas mabilis, mas madali, mas mahaba, mas maiksing proseso sa pagpapasa ng isang panukalang batas. Kung sakasakali, ito raw ang unang pagkakataong magkasamang magdaraos ng pagdinig ang dalawang kapulungan ng Kongreso. Kaya nga pinapag-aaralan, i-propose, if the rules does not prohibit that, then therefore, I guess, to me, dapat we all agree. Pero ayon kay Senate President Cheese Escudero, wala raw sa rules ng Senado na pwede itong magsagawa ng joint investigation kasama ng Kamara. Ang dating Pangulo, pinadala ng imbitasyon ng Quadcom para sa pagdinig nito bukas sa pamamagitan ng PNP. Pero wala pa raw natatanggap na feedback ang Quadcom. Ine-expect namin siyang dumalo sapagkat sinabi naman niya sa media na if he is invited, ay darating siya. Kung di siya tumating, meron pa po kaming mga witnesses na talagang magsasalita patungkol sa mga bagay na ito.
we will afford him the courtesy due to a former president. Kahit hindi pa tapos ang investigasyon ng Quadcom, nag-turn over na ito ng mga dokumento sa Office of the Solicitor General kanina kaugnay sa iligal na pagbili raw ng mga lupain sa bansa ng mga Chinese national. Partikular nilang tinukoy ang isang Eddie Taiyang at isang Willie Ong na pareho umanong may kaugnayan sa kumpanyang Empire 999 na sinasabing konektado kay Michael Yang, ang dating Presidential Economic Advisor ni dating Pangulong Duterte. Sinisika pa namin matuntun sila upang makuha na ng panig. Ito sila ay nagpanggap ng mga Pilipino. Gumamit sila ng mga peke at mga spurious na mga dokumento na magpapatunay na sila ay mga Pilipino. Until after we have discovered na sila po ay mga Chinese nationals. Meron din po sila mga ginamit na mga dummies, no? Na mga Filipino, apparently Filipino-Chinese. No? Nandyan ho yan sa ating mga listahan. Pag-aaralan daw ng Office of the Solicitor General ang mga dokumento. Initially po, eto po kasi yung mga possible na actions that may be filed by the OSG with the coordination of the pertinent government agencies, for example, sa civil forfeiture of the assets acquired of this Chinese through AMLAC, and eto rin for the reversion and or escheat proceedings to recover yung mga fraudulently acquired real estate by this Chinese. Para sa GMA Integrated News, Tina Panganiban Perez, nakatutok, 24 oras.